Pag-usapan po natin itong mga tingi-tingi, chap-chap na mga sinasabi ni dating Congressman Saldico na mga paratang sa ating Pangulo at kung sino-sino. Okay? Pero sa akin pong analysis, opinion, interpretation, ito po yan. Sa tingin ko po, bumalik kay Saldico ang problema. Lalo siyang naipit, maiipit, lalo siyang lalaki ang pananagutan dito sa kanyang mga sinasabi. Na mga kasong kriminal, mga kasong mabibigat ang pwedeng ibalik sa kanya at kanyang lalong kakaharapin. Alam niyo kung bakit? Kasi sa dami ng kanyang sinabi, nagpapatunay lang na inabuso niya ang kanyang kapangyarihan, kung anumang kapangyarihan meron siya sa kanyang paniniwala as chairman ng Committee on Appropriation. Kasi hindi lang pala sa flood control infrastructure project sa DPWH siya nakialam tungkol sa mga proyekto, tungkol sa budget, kung hindi maraming departamento ang kanyang pinakialaman. Yan ang lumalabas ngayon. Kasi dun sa kanyang tingi-tingi na mga scripted na mga statements sa social media, ay pati yung Department of Agriculture, kanya palang pinakailaman. Pati mga importation sa sibuyas, bawang at kung ano-ano, sa agribusiness, agricultural product, kanya palang tinangkang pakialaman. Nagrekomenda kung ano-ano, nagpakilala ng mga kontraktor, pero hindi naman nakumbinsi. So, sa tingin ko talagang inabuso niya ang kanyang paniniwalang kapangyarihan na hindi naman nagtagumpay at siya ngayon ang naiipit. Lahat ng kanyang sinabi, babalik sa kanya. Kasi dito po sa kanyang mga expose na di umano'y may kinalaman si Speaker Romualdez at ang Malacanang sa insertion at flood control, bumalik sa kanya. Kasi siya pala ang talagang nasunod at nagdikta at sumunod sa kanya yung ibang ahensya ng gobyerno at kung sino man dahil siya chairman ng Committee on Appropriation. Trabaho ba ng isang mambabatas na makialam sa project ng Executive Department? Trabaho ba ng isang mambabatas na dapat pumoko sa paggawa ng batas, pero ang ginawa niya, ang kanyang pinagtuunan ng pansin base sa kanyang mga sinasabi ay tungkol sa budget at interest ng kanyang construction company, interest ng mga politiko, interest ng ibang kontraktor. Hindi yun gawain ng isang mambabatas sa aking opinion. Pangalawa, yung kanyang pakikialam umano sa Department of Agriculture, importation ng sugar at mga iba pang sibuyas at iba pang agricultural product, hindi yan trabaho ng mambabatas. Ang sinumpaang tungkulin sa ilalim ng batas ng mambabatas ay gumawa ng batas. Oversight function, kung kinakailangan, in aid of legislation lang ang investigasyon. Baliktad siya yung dapat isalang sa oversight function investigation, siya yung dapat isalang sa in aid of legislation investigation dahil inabuso niya. Pero dahil hindi gumalaw ang Kongreso, ang Senado ay gumalaw at iniimbestigahan siya, dapat siya open ang invitation sa kanya sa Blue Ribbon, hindi siya maharap. Ngayon, ang binuong ICI ang nag-iimbestiga, hindi pa rin siya maharap. Papunta na ng Ombudsman patungo ng Sandigan Bayan, wala pa rin siya. So ikaw, Mr. Saldico, ang dapat managot sa mga kasong kriminal dahil yung ginawa mo, hindi yan trabaho ng isang mambabatas. Trabaho ng negosyante, trabaho ng kontraktor ang ginawa mo. Pero hindi lang pangkaraniwang trabaho ng kontraktor at negosyante dahil masyadong brutal, garapal. Bilyon-bilyon ang pinasok mong negosyo sa gobyerno.
Sa Department of Agriculture lang, doon sa press conference ni Secretary Laurel, nakakalula. Bilyon-bilyon pala yung gusto mong isingit sa importation. Hindi trabaho ng congressman ang makaalam sa importation. Wow! At magrekomenda ng contractor sa iyong mga gustong mangyari. Conflict of interest yan. So, conflict of interest, kasong kriminal, administratibo, lahat nandyan eh. Pero dahil nag-resign ka na, hindi ka nakakasuhan ng administratibo. Dahil lang may kaso ng administratibo ay yung mga incumbent government official, elected, appointed. Pero dahil nag-resign ka, wala na, criminal cases na lang. At marami ito. Kaya pala, tama lang na ang lahat ng investigasyon kasama ka. Lahat ng ipapile na kasong plunder, korupsyon, kasama ka. Hindi lang isang kaso ito. Sunod-sunod. Kaya hindi tayo dapat magtaka na kung lahat ng recommendation, yung batch 1, kung ilang batch yung gagawin ng ICI sa ombudsman, laging nangunguna o kasama ang pangalan ni Saldico. Kasi masyadong malawak ang kanyang posibleng kinasasangkutan, ginawa at pananagutan. Ito ang tanong, kaya ka ba naging bilyonaryo? O kung bilyonaryo ka bago ka naging politiko, kaya ba na doble, na triple ang pagiging bilyonaryo mo? Kaya ba nakabili ka ng halos 5 bilyong air asset, chopper, private jet? Dahil dito sa yung pagiging congressman mo ay masyado mong ginamit at pagiging chairman ay ginamit para sa iyong interest at interest ng mga kaibigan mo. So ang tanong, ikaw lang ba ang gumawa nito? Siyempre maliwanag pa sa sikat ng araw, hindi mo magagawa yan mag-isa. Kung sino ang kasapakat mo, yan ang ituro mo. Pero yung mag-akusa kang nagdala ka ng ganito, kung ano-ano, na mahirap patunayan, malabo yun. Ilabas mo ang dokumento kung anong kinalaman ng speaker dyan, anong kinalaman ng mga deputy speaker, anong kinalaman ng majority leader, anong kinalaman ng core group sa Kongreso, dahil hindi mo yun magagawang mag-isa. Mabuti na lang at yung ibang mga department secretary pumalag katulad ni Laurel ng Department of Agriculture. Hindi kasi nangayunan. Pero yung Department of Public Works hindi kasi pumalag eh. Si dating Secretary Manny Bonoan. Command responsibility, laki ng problema talaga ni Bonoan. Kung pumalag siya, hinarang ka, hindi siya pumayag dyan sa insertion at racket sa DPWH, hindi mangyayari ito. Pero doon sa Department of Agriculture, pinalagang ka, hinarang ka, hindi ka pinatulan. Kahit magalit ka pa sa kanya, ganoon ang ginawa ng DA. So hindi nagtagumpay. Pero ngayon, ibinulgar na ni Secretary Laurel ang iyong pang-impluensya, ang iyong mga plano, ang iyong mga ideya at gusto mong mangyari, pero ni-reject kasi korupsyon. Yan ang tamang ginawa ng Department of Agriculture sa aking pong observation at opinion. Please like and share.